Sinugod namin sa vet si Mama Cookie dahil sa non-stop niyang pagsusuka and worse is sumuka na din siya ng dugo. At dahil sobrang nanghihina na din siya, we decided na ipa-confine na din siya. So for today's video, isi-share ko sa inyo kung ano nga ba ang nangyari kay Mama Cookie at awareness na din to sa ating mga fur parents. Maraming ang humihingi ng update kay Mama Cookie. For today's video ay dadalawin natin siya. And yes, isang gabi po siyang wala sa amin dahil pinakonfine namin siya. Sa mga hindi nakapanood ng first part, ilalagay ko na lang dyan sa link sa comment section para mas updated kayo at mas maintindihan nyo. Dito sa part na to ay dadalawin natin si Mama Cookie and kasama natin si Luningning na kanyang unika iha. And kita nyo yung ngiti ko na yan kasi guys, tignan nyo naman pagdating namin, eto yung nadatnan namin. Ito naman. Yung mama mo, kakainin. Narinig niya yun guys, yung tumatahol. Si Mama Kuko na yun. Naramdaman niya yung anak niya. Yung first day na iniwan namin siya sa vet, dito mapapansin nyo na sobrang tamlay niya talaga. Hindi na nagwawag yung tails niya and kung mapapansin nyo, sumuka na naman siya dun sa bandang dulo. And pinakamasakit sa akin, na alam ko talagang masama yung pakiramdam ni Mami Cookie is nung nagpapaalam kami sa kanya, hindi na siya lumingon sa amin. Pero ngayon, nadadalawin namin siya with Luningning is makikita nyo talaga dito yung improvement niya. Grabe, sobrang saya ko talaga. Halos hindi ako makatulog kasi nga wala si Cookie sa amin at pinakonfine namin siya. Alam niyo yung ganong pakiramdam, pero mas masaya yung feeling kasi pagbalik namin dito sa vet, kita nyo naman na sobrang happy niya. As in dito, sumalubong na siya sa amin, grabe na yung wag ng tails niya, tapos eto na nga yung pasalubong ko sa kanyang chimkin. And dito, makikita nyo talaga sa mukha kong sobrang happy ko nung kinain niya yung chicken. Nung time kasi na sinugod namin siya sa vet, wala na talaga siyang appetite, sobrang latang-lata na siya, grabe na yung pagsusuka niya, as in every 10 minutes ata sumusuka siya. Sobrang saya ko talaga nung nakita ko si Mama Cookie na ganito yung improvement niya na parang pwede na siyang iuwi, to be honest. Eto na nga, ano nga ba ang findings kay Mama Cookie? Yan ang findings po sa kanya ay tinatawag na hemorrhagic gastroenteritis. Based sa research ko, in short, is nagkaroon po siya ng stomach flu. HGE remains unknown pero pwede siyang nakuha dahil sa allergic reactions, parasites, toxins, and bacterial infection. Nagpoops din pala si Cookie ng may blood kaya pinatest siya for parvovirus, coronavirus, and gardiasis pero lahat yon is nag-negative naman siya. Dahil nga anemic siya, inulit yung kanyang CBC after 24 hours and sobrang responsive naman ni Cookie dahil as you can see, na-correct naman po yung kanyang anemia. Inulit din yung x-ray niya after 24 hours and yung nakikitang inflammation sa stomach niya is nawala na din. In short, nag-normal na po yung kanyang CBC at nag-normal na din po yung kanyang x-ray. Possible reason kung bakit nagkaroon ng stomach flu si Mama Cookie is nakakain po siya ng poop ng pusa namin. Sa lahat din kasi ng causes ng HGE, yung bacterial infection talaga yung nakikita kong reason kung bakit nagkaganto si Mama Cookie. Hindi man po direct na pupo ng pusa yung nakain ni Mama Cookie, pero yung litter sand na nagko-contain ng poops at nakain yun ni Mama Cookie is possible, yun din po yung reason. And sa mga magtatanong, bakit yung ibang mga pango hindi naman nagkaganyan? Kanya-kanya po kasi ng sensitivity ang mga dogs, parang tao lang din yan. Kung naaalala nyo, nung 4 months old lang si Luningning is nagkaganto din po siya. Nagtain ng may dugo at sumusuka ng sumusuka. Siguro nasa lahi na din talaga ng Team Gatas yung pagkakaroon ng sensitive na stomach. May mga gamot pa na kailangan tapusin si Mama Cookie kaya kailangan niya pa pong magstay for another night since hindi pa din naman po stable yung kanyang appetite. So hanggang dito na lang po muna. Sana may natutunan kayo sa video nito at abangan nyo ang pag-uwi ni Mama Cookie. Bye bye!